Hirap pala mag-adjust ng time, ng body clock kapag nagtatrabaho ka sa call center. Kasi minsan kapag day off mo, kahit day off mo bukas, parang yung body clock mo gustong magising ng madaling araw. Kaya nga, kahit day off ko ngayon, maaga akong gumising madaling araw na para masimulan ko yung aking mga gagawin this day, sa day off ko. So first day nga, maglalaba ako ngayon. Kaya talagang bago ako maglaba guys, hinihiwalay ko muna yung mga decolor, tsaka yung black, at tsaka sa mga puti. Kasi alam mo yun, kapag yung black, isinasama mo doon sa mga colored shirts mo or sa mga white. Ayoko kasi yung alam mo yung dumidilim or parang ang dirty na ng tubig. Pinapalitan ko kasi yun kapag gano'n lang yung kulay. Kaya hindi ko talaga masyadong kapag naglalaba ako, hiwalay ko talaga yung mga light colored sa mga black na colored shirt or sa mga jeans. Kita nyo naman yung may washing machine kami, pero kahit may washing machine kami dito sa bahay, minsan nag-hand wash pa rin ako kapag hindi ako tinatamad. Pero kapag tinatamad na ako, doon na ako nagwa-washing machine. Pansin niyo siguro na ang liit ng aking planggana. Wala kasi kaming malaking planggana dito sa bahay guys. Kaya yan lang talaga yung planggana namin dito. Hindi na rin kami bumibili ng malaking planggana kasi was more on sa washing machine na din kasi talaga naglalaba yung ate ko. Ako din naman, hindi na ako bumibili kasi okay, kitira lang din naman ako dito, tapos wala na din masyadong space dito sa bahay. Yung maliit na planggana lang talaga yung ginagamit namin dito. So dahil hindi ako naghapunan kagabi, ngayon na ako kakain. So iaano ko muna to, ibababad ko muna yung aking lalabhan, tapos kakain muna ako kasi gutom na rin ako nito eh.
Kain po tayo. So, yung ulam ko nga ay piniritong isda. So, kapag hindi pala ako kumakain sa tamang oras ng hapunan, iniiwanan lang ako ng ate ko at ng brother-in-law ko ng ulam dito sa table. Tapos, depende na sa akin kung kakain ako o hindi. Yun lang, usually. Pinagpapasalamat ko yun kasi ganun talaga sila sa akin. Iniiwanan nila ako ng portion ko. So, ayun, pagkatapos ko kumain ng aking breakfast, grabe siya, dinner at breakfast na rin. Pero kakain din ako naman mamaya-maya kapag mga 9, 10, ganun. Balik na tayo sa paglalaba, guys. Hirap pala talagang may adult na ikaw na magkagawa lahat. Ikaw maglalaba, ikaw mag-grocery, ikaw mag-budget ng pera mo, ng sweldo mo. Samantarang noong bata ka pa, yung nakadepende ka pa sa magulang mo. Ang sarap ng buhay noon. Hindi naman siya masarap kasi mahirap naman kami. Hindi naman kami nakakain sa pang-araw-araw ng masasarap na ulam. Pero iba pa rin yung nasa puder ka ng mama mo. No? Kasi sila yung nag-iisip or sila yung sila yung naghahanap ng pera, sila yung gumagawa lahat para sa mga anak. Pero ngayon na-adulting na tayo lahat yung nai-stress. Tayo yung nai-stress mismo, yung mga adult mismo, tayo yung nai-stress ang anong kakainin, nai-stress ng maglalaba, ganun, nai-stress ng pagbabudget ng oras, pagbabudget ng pera. Tapos ngayong adult na din pala ako, mas pinipili ko na lang na mag-stay rin sa bahay kaysa naman lumabas. Kahit na, alam mo yun, paminsan-minsan naman kailangan talagang lumabas kasi nga nagtatrabaho ka. Tapos sa call center pa. Yung call center na environment, napaka-stressful nun eh. Lalo na kapag na-stress ka na sa mga customers. Talagang kailangan mo ng pampasing. So which is, minsan kung gusto mong mag-picture, ganun, labas-labas din talaga tayo minsan kapag para hindi tayo ma-stress sa buhay. Pero kasi nga adulting na tayo, di ba, parang tinatamad na tayo palagi, ganun. Yung mas talagang pinipili mo na matulog, itulog mo na lang kaysa lalabas ka pa, gastos ka pa, ganun. Ako ganun ako eh. Mas inaano ko na lang na matulog kaysa lumabas. Pero kapag nagkayayaan naman yung mga barkada mo sa work, ayun, sumasama naman ako. Kapag talagang kailangan ko na ng unwind, ganun. Sumasama naman talaga ako. Kapag may pera din, of course. Wala nga naman, maglalabas ako ng walang pera, diba, ganun. Ako kasi hindi ako nangungutang para sa, alam mo yun, leisure. Hindi ako nangungutang para sa leisure. As much as possible, kung gagalaman ako, dapat pera ko siya, hindi ko siya utang, ganun. In fairness naman, sa mga lakad ng ka-workmates ko sa company, nagbabudget naman talaga kami. Minsan mga 2,000, ganun, binabudget talaga yung gastos namin. Nag-chip-in naman, ganun. Tsaka para sa akin din, talagang mas comfort zone or mas nagpapasane sa akin or nagpapabalik ng sanity ko yung crocheting. So, ayan, dyan ako nagdi-distress mostly. Distressing myself sa pag-crochet. Ba talaga ang nagagawa ng crochet, guys? Nawawala talaga lahat ng isipin mo. Focus ka lang talaga sa ginagawa mo. Wala kang iisipin iba kapag nag-crochet ka. Kaya nga, minsan mas pinipili ko pang mag-crochet na lang sa loob ng bahay kaysa nga gumala. Kapag nga nagko-crochet ako, hindi ko na namamalayan yung oras, guys. Minsan inaabot na nga ako ng madaling araw, nagko-crochet pa rin ako. Alam mo yun, from morning to evening until the midnight. Kaya ko yun, guys. Kaya kong gawin yun. Ganun ang nagagawa ng crochet.
hindi mo iniisip yung time, alam mo yun, parang you are transferred to another realm kapag nagko-crochet ka. Hindi ko talaga mamamalayan ang oras kapag nagko-crochet ka, because I don't know, maybe because you're too focused or talagang iba lang talaga ang nagagawa ng crochet therapy.